Ulitin ko po. So, let's refrain from everything that would distract us, our cell phones. Turn them on silent. Yung paggamit po ng ating mga palikuran in each emirate or what we call as comfort room, iwasan po natin. And anything that would distract us from the learning through the teaching of God's Word this morning, iwasan po natin ang patayo-tayo rin. And now may I call our senior pastor from Christian Baptist Church San Nicolas, Bulacan, Philippines, Pastor Cornelius Sacramento. Okay, magandang umaga sa inyo dyan. So we praise the Lord for today, our worship day. And we also want to welcome each and everyone sa ating gawain ngayon sa Sunday School. So, welcome natin lahat na nasa natin, nakasama natin from India, Richard Dudu. Welcome. And then, we welcome also our brethren from Switzerland, si Sister Jenny, si Mr. Cassandra. And then sa atin sa Sharjah, welcome. Okay, praise the Lord that Pastor Jake arrived safely. And then from our brethren from CBC Anamay Rock, good morning po, Pastor Ben. Mula sa ating mga kapatid sa Bicol, sa Naga, si Preacher Dan, Dames at ang kanyang mga anak. And then sa Kuwait, so we praise the Lord for Brother Benji Abatik at saka kay Irene Abatik, so at saka kay Sebedi. And then si Ram Al-Ain, so binabati natin bawat isa na nasa Al-Ain, si masyadong ma-recognize kung sino po yung nasa Al-Ain, pero good morning sa iyo dyan. So ngayon po ay dadako tayo sa ating Sunday School, and so share ko lang sa inyo ang ating lesson for today. Anyway, ating binabati po, ang araw pupunta dyan sa inyo. Bati natin ang mag-asawang Brother Jaire and Abby Grueso. Yan, salamat po at ay nakadalo sa kasal. Purihin ng Panginoon. So, ang sabi sa akin, they will be coming there by August. May the Lord use them, in the ministry. Okay? So ngayon po ay ating balikan yung mga lesson natin. So, from 2 Corinthians, book of 2 Corinthians is a letter of Paul for the believers that are in Corinth. Ano sabi diyan sa ating Bible? So sila yung mga believers which are in Corinth. Ating buksan yung Bible natin sa 1 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. At makikita natin dyan yung sinabi ni St. Paul. Okay, sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. So, probably there is an outreach there in Achaia, a mission outreach there, and Paul is writing them about the things that he wanted them to know about the ministry. So, yung tema ng ating 2 Corinthians is about biblical ministry. Okay, so this is about biblical ministry or about Christian ministry.
At ang ating reference for this biblical ministry is the ministry of Saint Paul. Aside from the Lord Jesus Christ, we can say that the ministry of Paul brings our church today a good insight of what the ministry should be. No? Yun po yung makikita natin. Paul establishes local churches, and he wrote about 13 or 14 books in the New Testament. 27 books lang yan, pero mapapansin natin almost half of the book of the New Testament were written by Paul, no? Or was written by Paul. Kaya makikita natin na if ever we wanted to know about ministry, we should always come, or we should prepare ourselves in the writings of Paul about the ministry. So makikita natin na napakaraming mga sinabi siya about ministry. He tell us about missions. He tells us about his first, second, and third, fourth missionary journey. And all of that missionary journey is about ministry. So dito makikita natin na if ever we wanted to know what should be the ministry or what ministry should be, siguro talagang babalik tayo doon sa mga sinulat ni Saint Paul. At isa sa mga sinulat niya na we could have a better understanding of ministry, of what ministry all about, is this book of 2 Corinthians. So dito sa ating mga napag-aralan na Paul gives his thanksgiving and praise because of God's comfort and deliverance. And by the way, God's comfort and deliverance validate his apostleship. No. So dito natin makikita na yung mga nangyari sa buhay niya when he was in trouble, when he came to Asia. So there is a riot there in Ephesus, and the Lord protect him. No? Why? Because he is an apostle of the Lord Jesus Christ. So his deliverance tells us that he's really an apostle of the Lord. Okay? So, and then dito makikita na natin from chapter 1 to verse 12 hanggang chapter 2 verse 11, yung all defense is integrity, because people, or some, hindi naman all, but some of the members or believers in Corinthian church is really doubting about the honesty of Paul. Because when he relayed to them that he will be coming, and then he suspended his coming, or he sabi nga, reschedule his coming, or his visit. So parang sinasabi nitong mga ito na you are carnal and fickle-minded. Okay, hindi ka tapat sa pangako. No. So that is their accusation, their fickleness and unspirituality. Okay, but we could learn a lesson that we should be honest. We should be sincere in whatever we tell people. Hindi yung pagka sinabi natin hindi pala yung ating ginagawa. Hindi na ating gagawin. Tandaan nyo, God knows everything. God is always with us. Tandaan nyo, omnipresent ang Panginoon. Backslider ka man. No, even you are backslider, even you are faithful Christian, God is always there. Beside you.
Bakit pastor? Kasi omnipresent siya. Ibig sabihin, nasa lahat ng dako siya. That's why one of the lessons that we should take, in the attributes of Jesus Christ that is omnipresent, we should behave ourselves. We should always remember when we will do something, nandyan lang siya, kalapit mo, nakikita yung ginagawa mo. Diba? Kayo, nag-uusap kayo, naririnig ni Jesus yung pinag-uusapan nyo. No? Alam niya. Kaya behave tayo, If you believe that Jesus is omnipresent, omniscient, behave tayo as a Christian. Don't be dishonest. Be honest. Be sincere. No? Number two, if you know that Jesus is omnipresent, behave. And sabi nga ay i-share mo siya sa iyo. Pagka may kasama ka, yan. One thing, yan ang laging pagkasama mo si Pastor Ben, ha? Pag meron siyang mga kakilala, papakilala ka talaga niya. Diba? Kaya, siyempre, pagka may kasama ka, papakilala mo. Pagka kayo may nakita at may kasama ka, siyempre papakilala mo. Kung kasama mo si Jesus, dapat you should always tell Jesus about, you should always tell Jesus to others. Kasi kasama mo siya. Kasama mo siya, pagkatas hindi mo pinakikilala sa mga nakakausap. Diba? Kaya alam niyo, kung naniniwala tayo sa omnipresent of Jesus Christ, dapat soul winner tayo. Dapat tayo gospel preacher. Bakit, Pastor? Kasi kasama mo. Kung may kasama mo asawa mo, hindi mo pagpakilala pag may nasa lubong ka. Pag kasama mo asawa mo, pag may nakita kang kabayan, hindi mo pagpakilala, asawa ko po ito. Si Juan po. Pinapakilala ka. O kasama mo si Jesus, pakilala mo sa iba. No? Pakilala mo yung kasama mong si Jesus. Diba? So mga kapatid, all change of plan was not due to lightness or fickleness or vacillation. His word were as certain as God is real. Yun ang kanyang arguments. Kaya makikita nyo sa verse 18 ng chapter 1, binanggit at nabasa na natin yan noong nakaraan, na is true about what he had said. So number 2, is he preaches a Savior who is true. How can he tell a lie if he is preaching about Jesus who is true? Naririnig ni Jesus yung sinasabi niya kung sino sisungaling. His ministry to them was from God, and God's Spirit dwells in him. Unang application, the charge is very serious. We must always, we must always be true in our words. We must be a men and women of words, our words. No? All change of plan was for the benefit of all. And the change of plan was ultimately for the benefit of the Corinthians believers. Why? Paul wanted to spare them of grief that may accompany a personal confrontation. Ano totoo yan? Yan yung naranasan ko na. How can I face people who are eager and angry with me? How can I face them? Paano ko sila harapin? Ay mga nanggigigil sila. Alam niyo, ito po ang rule. Kayong mga batang pastor at saka mga preacher, don't ever go to the place of your enemy. Or when you are in the place of your enemy, behave ka. Wala kang kalaban-laban dyan. So, number 2, if you know that your enemy will really kill you, ba't ka pa pupunta? Diba? At hindi lang ibig sabihin ni St. Paul dito, why should I come to you now? If you are so eager to me, and you wanted me to tirisin, titirisin nyo ako eh. Diba? Pagtutulungan nyo ako, how can I benefit on that? And how can you benefit on that spiritually? Galit na galit kayo. So, sinasabi ng St. Paul, let the sea, be calm. Yan. Pahapain muna natin yung dagat. Kasi pag ang dagat ay,
maalon, ang hirap kong maglakbay dyan. Parang sinasabi ni St. Paul dito, harapin ko kayo. Tapos magkakaintindihan kaya tayo. Rampuin ninyo, pagka mayroong tao na gustong makipag-usap sa inyo at galit sa inyo, wag na muna niyong harapin. Kasi wala, hindi naman kayo magkakaintindihan. Sayang ang oras mo. Pupuntahan ka. Tapos makikipag-usap sa iyo, galit na galit sa iyo. Makakaintindihan kaya kayo niyan. So parang sinasabi ni St. Paul, why should I come now if you have that feeling, I hurt you because of what I have written to you. Hindi naman pwedeng mayroon. The reality is that they are not feeling well with what Paul had said in his writing, in his epistle. Hindi naman sila natuwa eh. Try mo sabihan ka na lumayo kayo dyan sa mga mangangalunan yan. So, yun ang isang bagay na gusto kong pansinin natin. The change of plan was also for the benefit of Paul himself. The Corinthian believers were not a source of Paul's joy. Were a source of Paul's joy in the ministry. Seeing them in grief brings sorrow to him. So yun po, hindi naman makaka-benefit si Paul. Siyempre, pupunta siya doon. Their feeling is not mutual. Hindi po mutual ang feeling ha. Ang feeling po, hindi na mutual. Ang feeling itong mga taga-Corinthian, galit sa kanya. So, inis sa kanya, sabihin ko ng ganun, inis sa kanya. So yun. Paano bang, siyempre, hindi maganda feeling nila. Hindi rin maganda kay St. Paul, makita nila. They are sorrowful, iinis siya, yung iba nahihirapan. Diba? So, kaya sabi niya, I cancel my visit. But I will visit you, but I will cancel it now. Not now. Maybe, someday, if the Lord will lead him to go then. So instead of personally confronting them, Paul wrote them the painful letter. One of the purpose of this letter was to avoid being in sorrow when he visits the Corinthians again. Okay, so one of the purpose for this letter was to show Paul's great love for the Corinthians. In verse 4 sa chapter 2, ang sabi niya dyan, kung babasahin natin, for out of much affliction, anguish of heart, I wrote unto you many tears, not that you should be grieved, but that he might know the love which I have more abundantly unto you. So love rejoiceth not in iniquity. How we express love for God's people must be regulated by God's word, not on the people's perception of love. So, mahalaga na maipadama natin sa mga tao yung tunay na pag-ibig, mga kapatid. Hindi tayo natutuwa sa kasalanan, pero padama natin na yung nagkasala, mahal pa rin natin. Pero, siyempre, may disiplina palagi. Hindi po pwedeng walang discipline, may discipline. Kaya lang, mahal natin siya. Kaya natin disiplina, minamahal. Kaya pinapalo ng Diyos yung minamahal niya. So, a ministerial loving heart is characterized by a sincere concern over the spiritual welfare of others to the point of being in affliction and anguish. When people do not follow God's will for their lives. Kanina po ako may kaya ako'y nalik. Wali ka, akit ko lang po. Nang umakyat po ako'y 12:28. Kasi meron po akong kinausap. Meron akong kinausap ng mga young people. Kasi siguro mga 4 days ago, mayroong nag-message sa akin, ang sabi sa akin na, Pastor, parang wala kang ginagawa. Diba? Ano bang gagawin mo dito sa kaso na ito? Sabi ko, tinawagan. Sabi ko, wala kang pakialam.
Bakit mo sasabihin wala akong edad? Pastor ka ba? Ikaw ba pastor dito? Kala ninyo laging madaling nagdidisiplina ng tao dito sa church na ito. No? Mga kapatid, tukol tapatin kayo. Hindi po madali sa akin magdisiplina ng mga taong nagkasala. Kala ninyo madali? Hindi po. Nahihirapan po ako. Nahihirapan ako dahil hindi ganun ang gusto ko sa kanila. Kaya lang, may mga tao hindi nakakaintindi. Akala nila, ang pagdidisiplina napakadali. Sige, may nangalo niya sa iyo. Madali naman sabihin, hoy, disiplina ka na. Pero makakatulong ba ang ganung paraan sa mga patiran? Siyempre, pagpipray mo. Kasi itong case na to, itong aking dinidil na case na to, ay months na. Kaya lang mga kapatid, at involved po mga minor de edad. Hindi nga kayo magdisiplina ng minor de edad, kaya ninyo. Hindi po ganun kadali magdisiplina ng mga minor de edad. Number one, they have no voting power in the church. Number two, yung mga minor de edad is under the authority of the parents. Kaya ang problema natin, kung ang parents ay hindi Christian, how can you discipline a minor? Kala ninyo ganun kadali. Daling sabihin, ganito ka. Sige, disiplina ka. 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon. Madaling sabihin lahat yan. Pero masakit sa pastor yan. Kala ninyo madaling laging nagdidisiplina ng tao. Kala ninyo laging sarcastic si pastor. Kala ninyo laging si pastor na lang ay ganito. Hindi po ganun ka. Kasi, siyempre yung pastor nagmamahal sa miyembro. Ayaw mo namang nanulungkot yung miyembro. Ayaw mo umiiyak yung tao. Ayaw mo naman nasasaktan yung tao. Kaya lang, hindi naman po pwedeng hindi masaktan. Makakasakit ka talaga, masasaktan sila. Pero kailangan natin ipag-pray. Hindi, sinabihan ba naman ako na ano daw ginagawa ko? Ha? Hindi mo ko kilalang pastor dito? Ha? Hindi ko pinapayagan ng kasalanan sa church na ito. Pero wag mo ko madaliin sa pagdidesisyon. Kasi meron akong pinag-pray na gagawin ko. Hindi ko alam kung yun ang tamang gawin ko. No? Nasabi ko, wag kang makialam. Wala kang pakialam dito. Hindi ka leader ng church. Yun. Kaya alam niyo, minsan kasi may mga miyembro na misinterpret tayo. Akala nila, laging madali mag-discipline, laging gusto ni pastor, disiplinahin ng miyembro. Alam niyo, wala namang masama doon. Kaya lang hindi po ganun kadali. Huwag ninyo sabihin madali sa pastor mag-discipline. Lalo't minor de edad. Diba? Minor de edad. Anong hold ng church sa minor de edad? Wala. Akalaban niyo meron, wala. Kaya lang, kung may magulang, sasabihan ko yung magulang mo, disiplinahin mo ang anak mo. Ikaw magdisiplina sa anak mo. Pag hindi mo dinisiplina ang anak mo, ikaw didisiplinahin kung magulang ka. Kaya ganun ang trato sa minor de edad pag nagdidisiplina. Ang dinidisiplina yung mga magulang. Pag hindi dinisiplina yung anak, ikaw ang didisiplinahin ko. Kaya kayo mga magulang ha, kaya nasabihan ng pastor, disiplinahin mo anak mo. Pag hindi mo ginawa, ikaw na didisiplinahin ni Pastor Ben at saka ni Pastor Jake at saka ni Preacher Edmond. Bakit? Kayo yung matanda. Minor de edad yan. Walang kapangyarihan ng church sa minor de edad. Ang may kapangyarihan sa minor de edad ay ang mga magulang na Christian. Ngayon, yung mga magulang na Christian, hindi dinidisiplina anak. Pastor Ben, yun ang dapat disiplinahin mga magulang. Okay? Ganun ang pagdidisiplina. Akala nila madali. Ang problema pa natin ganito. Kung ang didisiplinahin mo, wala namang magulang sa church. Unbeliever ang magulang. Paano mo didisiplinahin? Sige nga, suggestion nga sa inyo. Walang Kristiyanong magulang at kamag-anak nasa church, didisiplinahin mo minor de edad. Sige, tell me, how can we discipline that? Diba? Akala nung nagtanong sa akin, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, wala kang pakialam dito ha? O makialam. Ang pakialam mo, yung sinasabi ko sa iyo, tulungan mo ko. Yun ang pakialam mo. Hindi itong pinu-question mo kung anong ginagawa ko. Maghintay ka. Nasama na kita sa discipline. Sabi ko, dadamay kita dito pag hindi ko ito ba pinagsasabi mo. Idadamay kita. Sabi mo ganun sabi, binabantaan kita. Sinabihan mo ko ng ganyan, dadamay kita dito. Hahanapan kita. Mga pinagkagagawa mong mali.
So, kasi hindi po ganun kadali magdisiplina ha. Kaya wag kayo pong parang natutuwa ang pastor pag nagdidisiplina. Sino may sabi sa inyo? Hindi po ganun kadali. Kasi po tayo po ay pastor na may damdamin. Diba? Tayo yung mga pastor na, siyempre, naging katuwaan mo, magiging kalungkutan mo rin. Diba? Mahirap po yung naging katuwaan mo, tapos naging kalungkutan mo rin. At yun ang sinasabi ni St. Paul dito sa sulat niya. Kayo yung joy ko. And now, sorrow upon sorrows na ngayon. Kasi nagalit kayo sa akin dahil sa sinabihan ko kayo. Diba? So mga kapatid, sana po naiintindihan ninyo Hindi po ganun kadali magdisiplina. Huwag niyong madaliin yung pastor. Hayaan niyo mag-isip at pag-pray yung pastor. Pati yung leaders ng church. Ang hirap pa niyan. Alam niyo, hindi po pinag-uusapan ang isang minor sa loob ng meeting ng mga pastor, ng mga leader. Kasi minor leader. Kung meron kaming patatawag sa meeting namin ng mga leaders, mga magulang. Yung mga magulang patatawag namin, sasabihin namin, pakiayos mo yung anak mo. Pag hindi mo inayos yan, ikaw babalikan namin Ganun po yun. Hindi po pwedeng iharap ang minor de edad sa meeting ng mga leaders na ang usapan ay pagdidisiplina. Ang magulang po ang pinatatawag. Para pong principal, pinatatawag ng mga magulang at sabi ng mga magulang, ano na naman ginawa mo? May ginawa ka na naman kalokohan. Diba? So ganun. Ngayon, ang mga kapag po hindi po inaayos yung kanyang mga anak, siya po madidisiplina. So, ganun po tayo Ganun po yung pagtatrato sa mga minor de edad na nagkakamali. No? Kaya po, ang talagang rule talaga is let them decide. Hayaan mo sila. Hindi papayagan ng kasalanan. So, ikaw na magsabi kung anong gusto mo. Susundin kita. Ikaw naman na nagsabi, ikaw masunod. Ginawa mo yan, ikaw masunod. Ginawa mo yung kasalanan na yan, ano gusto mo ngayon sabihin? Tataw ko sa'yo. Sige, yung isa nagsabi sa akin na, pastor, hindi na po muna ako gaganito. O ilang buwan, sige po, 9 na buwan po. Sige, tanggapin po. Ikaw nagsabi niya na, ang kuwan na yan, wala naman dito mapunta. Wala namang magulang kasi. O yan, sige, tayo na lang nakakaintindihan dyan Bahala ka na Titingnan ko na lang yung ginagawa mo Meron kang counselor Sige, ito ang counselor mo, bibigyan kita counselor. Ganun lang. So mga kapatid, alam po ninyo, hindi po ganun kadali pagka po yung isang tunay na ministro ng Panginoon na nagmamahal sa miyembro. Hindi po ganun kadali yung po bang kapag nagkamali yung isang miyembro, masaya kami. No? It is hard for me to do na yung discipline kasi nasasaktan din kami. Tandaan niyo to, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng Kristo. So, if there is pain, in the heart of a member or a Christian, siyempre, as a pastor, we do share that pain also. No? Kaya minsan nakakaiyak Kahit tayo kung umiyak na, iiyak na lang din ako. Kasi nga hindi naman ganyan dapat ikaw. Dapat hindi ka ganyan. Dapat hindi mo nararanasan yung ganyan. Pero, ginawa mo yan. You will suffer the consequence. So how do we respond to those who are not faithful to the Lord, to those who do not take their Christian life seriously? Have you ever been with many tears? Sabi ni St. Paul, with many tears. No, I wrote unto you with many tears, not that we should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. Kayo ba pag may nagkakasalang kapatid, masaya ba kayo? Nalulungkot kayo at naiiyak kayo? Kanina, ayaw ko lang pahalata. Naiiyak ako. Kasi batang-bata ka pa. Okay? Sabi ko nga, huwag mo nang ulitin ang istorya ng buhay.
Sabi nga ng yumauna, those who did not learn from history is condemned to repeat the same mistakes. Kaya ang sabi ko kanina doon sa binurdiin, huwag mo nang ulitin ang istorya ng buhay. Alam mo na yung istorya ng buhay. Hindi ganun kadali. Huwag mo nang ulitin ang istorya ng buhay. Okay, so have you been with many tears because of a wayward brother or sister? What is the reason why we respond to these kinds of people in a wrong way? Because lack of love. Alam niyo sa church dapat, kahit na po may nagkakamaling kapatid, pakita pa rin natin yung pag-ibig. So, ipakita natin yung pagmamahal. Sa lahat po ng mga nadisiplin sa church, wala kayong masasabi sa akin. Pinakita namin kung gaano kayo kamahal ng church at kung paano ang church nagke-care po. Ngayon, kung ang feeling ninyo, hindi totoo yun, feeling mo na lang yun. Pero hindi ganun ang church. Ang church should be a fellowship na nakikita ang pag-ibig. Fellowship manifesting God's love. No. This leads to instruction how to forgive and comfort someone the congregation had properly punished, apparently for opposing Paul and thereby damaging the Corinthian believers. Yan ang chapter 2 verse 5 to 11. Paul establishes or confirms the church discipline applied to the offender. Napakalitan na sa atin yan by Paul, by affirming the validity of the church discipline applied to the offender, also establishes his apostolic ministry. The identity of the offender, incestuous men. Ano yung incestuous men? Yung kanyang mother. Okay, anong tawag dyan? Stepmother ay kinakasama niya. So, the leader of the opposition in Corinth who severely insulted Paul during his previous painful visit. Paul, makikita natin, Paul language implies that the offender primarily caused grief on Paul. Yan ang sabi sa verse 7, chapter 7, verse 12. No, pero sa verse 5, sinabi din yan, verse 5 ng chapter 2 ng 2 Corinthians, but if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Okay, so, mahalaga na maintindihan natin na if there are Christian or they are offender doing sin, nakakalungkot po yan sa mga pastor. Hindi po natutuwa ang mga pastor din. Nalulungkot tayo kasi bakit pa niyo ginagawa yan? Hindi naman ganyan sinasabi ng Bible, hindi naman ganyan pinangaral sa inyo. Why should you do that? No. So, in 7 verse 12, the one who suffered wrong cannot return to the Father, mentioned in 1 Corinthians chapter 5 verse 1. That would suggest that the father was alive at the time of the incestuous relationship. Buhay pa yung tatay niya. No, na yung stepmother niya ay pinakasama. If the father were alive, then Paul should have used the Greek word for adultery. No, and not one that simply referred to general immorality or porneia. So, ang ginamit ni St. Paul ay porneia. Ibig sabihin, iyan ay illicit relationship. So, hindi tamang relasyon yan. Incestuous relationship. Paul offers personal forgiveness in verse 10. Ang sabi niya sa verse 10, pakibasa nga Preacher Dudu, 2 Corinthians 2:10. Preacher Dudu, 2 Corinthians 2:10. 2 Corinthians chapter 2 verse 10, to everything, to clarify everything, forgiving. Forgiving Okay, thank you very much. So, sabi diyan,